Magandang umaga mga ka-viewers. Nandito na naman po si Ero Talakay, Tulong Talakay. Para po sa ating pag-uusapan po ngayon ay about sa manlalason. Marami naman po nakakaalam ng ganong mga sistema ng mga ugali na ang tao ay mahilig manlason ng kapwa. Marami pong klase yan. Meron nilalason ng isip mo, toxic kung tawagin. Meron naman hinahalo sa pagkain, lason na hinahalo sa pagkain. Meron pong ganun. Alam nyo, hindi naman din ho maganda ang mga ganyang bagay po. Alam nyo kung bakit ko po natalakay ito? Kasi dito sa amin po ay meron pong nabiktima po ng ganyan. Kapitbahay po namin. Pero hindi naman siya nanalasan talaga na namatay. Nakuha niya yun sa pag-iinom ng alak, sa mga tropa-tropa, kainuman. Ang napag-alaman na nalason siya, sabi ng albularyo. Kasi hindi nakita yung finding sa doktor. Nalason siya. Kaya doon ko rin nalaman na totoo pala yan, mga ganyan. Akala ko sabi-sabi lang din. Yun po yun. Kaya ako, naging aware din ako sa ganyan. Hindi na rin ako nakikipag-inuman sa karamihan. Meron palang ganyan. Yung sinasama sa baso. Sabi nung sabi rin kasi nila, nagpagamot sila, binubulong-bulungan daw yung baso, yung mga tagay-tagay, ganun. Ganun po yun. Masama po yun. Masama sa tao na nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo, kahit wala namang ginagawa. Basta ang gusto lang mangyari nung manlalason, mapahamak ang kanyang kapwa, ay hindi ho maganda yun. May balik po talaga yun. Kung hindi sa kanya, sa magiging anak niya, o kaya sa mga kamag-anak niya. Ganun po yun. O kaya sa mga malalapit sa buhay niya. May mga balik po na karma. Kaya yung kapitbahay ko na po yun, nabuhay naman po yun. Na naman po, binigyan siya ng protection prayer nung albularyo. Hanggang ngayon buhay naman po siya. Ayun po. Kaya ako naman po nabanggit yun kasi ang talakay natin ay about manlalason. Dahil sa akin din, pumapapasok sa isip ko yan na baka mabiktima ako ng ganyan pag makikikain ako sa ibang sa mga hindi ko kakilala. Pero pag sa mga kakilala niya naman, pwede naman din kumain. Pero wag rin kayo siguro kahit kakilala 'di ba? Kaya ako rin nagkaroon nga talaga ako ng phobia sa ganyan Kaya ginagawa ko, tumatanggi na lang din ako sa mga ganun. Kasi nangyari. Nagkaroon ako ng experience sa mga kapitbahay ko na sila na nabiktima sila ng ganyan. So naniwala na ako na ganun nga. Kaya masama po talaga yan. Yung mga nanlalason. Isa rin yung mga nanlalason ng isip, yung mga toxic. Sinisirangan ng loob. Isa rin panlalason yan. Yan ay spiritual. Masama rin po yan. Imbis na ang pantukoy mo sa kapwa mo mabuting bagay, nakakatulong ka, gumagawa ka ng mabuting ugali, pero yung kabaliktaran ay mga negatibo, kasamaan, pamambabagsak, panlilibak, ay hindi po talaga maganda. Ang tanging paraan lang po talaga dyan ay ang pagdarasal po talaga. Lagi na magdarasal. Kahit may clean dasal lang, kailangan may connection ka sa Panginoon at di ka mag-aalangan na magdasal. Isa yung Ama namin. Yan lang, Ama namin. Malakas na po yan. Kung gusto niyo naman maraming panalangin, kayo nang bahala doon. Hindi naman din ako
na gagawa ng panalangin ng mga ganyang karamihan, pero effective naman po yun. Basta sa akin po, Ama namin lang, importante yun, malakas na bisa na yun. Hanggang dito na lang po. God bless po sa inyo. Naway pagpalain po kayo.